Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ano ba kinaiinis mo? Namamasyal lang naman ako sa mga kaibigan ko na may pera. Nililibre nga nila ako, oh. Eto, oh, tingnan mo, binili nila ako ng magandang bag at sapatos. Sinungaling! Handog ng DZRH ang dulang sa kanyang panahon. Ang babae ay dapat na maging inspirasyon ng kanyang asawa sa mga pagsisikap nito. Sapagat ang tagumpay ng isa ay tagumpay nilang dalawa. Mga kaibigan, narito po ang naging karanasan ni Vanessa sa ating dunang sa kanyang panahon. Ano? Wala ka ng pera? Ibinigay ko naman lahat ng sahod ko sa'yo. Bumili kasi ako ng damit at sapatos. Gagamitin ko yun sa reunion ng klase namin. Pero Vanessa, matagal pang sweldo ko. Paano tayo? Di mangutang ka na lang, ano ba? Pambira ka naman, oh. Minsan lang naman ito, eh. Dala ko na nga makabili ng mga bagay na gusto ko dahil sa liit ng sahod mo. Pwede naman natin mapagkasya ang kita ko. At makaipon ng kahit konti. Kung matututo ka lang. Magtipid ka. Bakit naman kasi? Madali lang naman ang mga gawain dito sa bahay. Kumuha ka pa ng katulong. Gano'n, kasalanan ko pa, ha? Buwis ka talaga. Ikaw na nga itong maliit ang kita. Ako pa sisisihin mo? Hindi kita sinisisi. Ang gusto ko lang sana, tulungan mo ako sa pagsisikap ko. Matuto ka namang magtipid at maging inspirasyon kita. Aba, wala akong maramdaman sa pagsisikap na ginawa mo, Ronald! Wala! Ang ganda naman ng bahay mo, Alma. Pati yung kotse mo na sinakyan natin kanina. Ay, yan ba? Kabibili lang yun ni Will dyan ko. Bakit nga pala nakataksi ka lang nung dumating sa reunion natin? Wala ka bang sasakyan? Wala eh. Ay, Maliit ang kita ng asawa ko. nako. Kung aasa lang siya sa trabaho niya sa opisina, ay, hindi ka niya talaga maibibili ng mga bagay na gusto mo. Dapat magkaroon pa siya ng ibang trabaho. Tulad ni Will dyan ko. Teka. Mabuti pa sabihin mo kay Ronald. Sumama na lang siya sa business ng asawa ko. Maging tauhan namin. Ha? Oo, malakas ang kita ng asawa ko sa negosyo niya. At hindi malulugi si Ronald kung sasama siya kay Will John. Hindi. Ayoko ng trabahong yun, Vanessa. Hindi ka naman mahihirapan eh. Dahil tutulungan ka ni Will John. Mas kikita ka pa ng malaki. Aasenso tayo tulad ni na Alma. Vanessa, mahal mo pa ba ako? Ano ba naman kadramahan yan, Ronald? Sagutin mong tanong ko. Hindi natural. Asawa kita eh. Kung ganun, bakit gusto mo akong ipahamak? Ang arte mo naman eh. Hindi ka naman mapapahamak eh. Sasamahan ka ng asawa ni Alma hanggang masanay ka. Ako yata ang hindi mo mahal eh. Vanessa, Dahil pinahirapan mo ko sa buhay natin. Hindi mo maibigay sa akin ang ginhawa-hanap ko. At kahit ngayon may chance ka na nga para mapaginawa mo ko, gusto mo pang palagpasin. Masaya ako. Pumayag ka mag-dinner tayo dito sa restaurant na ito. Ako nga ang nahiya sa'yo, Will John eh. Bakit naman? Kasi ang mahal dito, oh. Tapos dito mo pa ako dinala. Wala naman si Alma.
kasi nga mas maganda ka kay Alma. Ah? Hindi kita maaaring pakainin sa karinderya lang. Salamat. Nasaan nga ba yung kaibigan ko? Nasa Baguio, kasama ng mga barkada niya. Buti pa siya. Nakakapagbagyo. Si Ronald naman kasi, ayaw pong sumama sa business mo. Talagang may mga lalaking mahinang dumiskarte. Kawawa ka naman tuloy. Nahihirapan ka sa kanya. Sinabi mo pa. Swerte nga ni Alma sa'yo eh. Kasi, gwapo ka na, madiskarte pa. Kung ako naman ang naging asawa mo, lahat gagawin ko para maging masaya ka. Will, John. Vanessa. Bakit mo ako hinalikan? Noong una pa lang kitang makita sa bahay namin, nagustuhan na kita, Vanessa. Kaya ka palang malungkot, anak. Parang nandalamig na po siya sa akin ito eh. Hindi niya na ako inaasikaso. Pambihira. Dahil ayaw mo lang pumasok sa ilegal na trabaho, manlalamig siya. Nasa na bang pagmamahal ng asawa mo sa'yo? Bakit gugustuhin niyang mapahamak ka? Hindi ko na po alam kung anong gagawin ko. Nahihirapan na akong pagpasensyahan siya. Sana naman maliwanagan ng asawa mo para huwag masirang inyong pagsasama. Maaga ako nakalabas sa opisina ngayon. Dadaan muna ako sa mall. Bibilang ko ng pasalubong si Junior para matuwa naman ang anak ko. Bibilang ko siya ng... Ang babae yun na bumaba sa kotse maminto. Yung hinalikan ng lalaki. Ang asawa ko! Gabi ka na namang umuwi, Vanessa. Nauna pa ako sa yung dumating. Dinatnan ko pa si Nanay Esper dito. Ano ba kinainis mo? Namamasyal lang naman ako sa mga kaibigan ko na may pera. Nililibre nila ako. Eto nga ibinili pa ako ng magandang bag at sapatos. Sinungaling! Visit ka! Bakit mo ako sinampal? Tanggap ko na sinisigawan mo ako. Minumura mo ako. Pero alam mo kung anong hindi ko matatanggap? Ang pagtataksil mo sa akin! Hindi ka na makakapagkela. Ilang beses ko na kayong sinundan ng lalaki mo. At yun pa palang asawa ni Alma. Yun ang naging kalaguho mo. Yung gusto mong samahan ko sa pagbebenta ng illegal na droga. Ronald, I'm sorry. Napakasakit, Vanessa. Ang sakit na ginawa mo sa akin. Hindi ka na mapapatawad. Ronald. Maghiwalay na tayo! Anak, bakit mo ginawa yun? Bakit ka nagtaksil kay Ronald? At ang asawa pa ng kaibigan mo, pinatulan mo? Nakakahiya ka! Tawarin niyo ko, Inay. Natukso po ako. Mabait naman ang asawa mo, masipag. Ikaw ang sumira sa pamilya mo. Ikaw at ang pagiging kapritsyosa mo. Nay. Diyos ko, siya kasusuklaman ka ni Alma kapag nalaman niyang ginawa mo. Si Alma, tumatawag sa cellphone ko. Hello, Alma? Vanessa, Oh, bakit ka umiiyak? si Will John, hinuhay ng mga pulis at napatay. Ano? Oo, Si Viljan, patay na? Paano nangyari yun? nalaban siya sa pulis sa kanya, kaya siya napatay. Puntahan mo ako rito, Vanessa. Oo, sige. Pupunta ako dyan.
Nakikiramay ako, Alma. Paano na kami ngayon? Ang anak ko, Vanessa. Wala akong alam na trabaho. Si Will John lang ba ang nagtrabaho sa inyo kahit noon pa? Oo. At dahil nga nawili ako sa malaking kita niya sa pagtitinda ng mga party drugs, kaya kahit mag-ipon, hindi ko nagawa. Buti ka pa nga, kahit na mahirap kayo, buo pa rin ang pamilya mo. Alma, May asawa ka nga alalay sa'yo sa oras ng kalungkutan mo. Hindi tulad ko, mag-isa na lang. Pinag-uusapan pa kami ng mga tao. Bakit ka na pa rito? Ronald, mag-usap tayo. Wala na tayong dapat pag-usapan pa. Tapos na sa atin ang lahat. Patawarin mo na ako. Pinagsisisihan ko na ang pagkakasala ko. Pakiusap. Bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Pangako, hindi na mauulit ang mga pagkakamali ko. Tuluyan ang nawala ang pagmamahal at respeto ko sa'yo. Dahil sa ginawa mo. Tanggapin mo na lang ng maluwag sa dibdib na maghihiwalay na tayo. At pilitin natin magampanan pa rin ang ating mga tungkulin para sa ating nag-iisang anak. Ang mag-asawa ay dapat maging tapat sa isa't isa, sa hirap man o ginhawa, upang manatili ang kaligayahan sa kanilang sambahayan sa kanyang panahon. Mga nagsiganap: Chiquit del Carmen Amor, Rosana Villegas, Susan Robles, Phil Cruz, Lionel Benjamin, at Maynard Landicho Jr. Special Sound Effects Jerry Mutia. Technical Supervision Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara at sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod June Martin Legaspi at Bobby Cruz sa kanyang panahon.